need your help. Families all over the country need your help to foster the mission of family prayers, especially the Holy Rosary. Contributions of rosaries, how to pray the rosary pamphlets are needed to continue the mission. Please send your donations and support to Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, Pope Pius XII Catholic Center, 1175 United Nations Avenue, Paco, 1007, Manila. This is Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, bringing you the Word of God and the love of His Mother, the Blessed Virgin Mary. My dear, dear children, I, your mother, love you, and I wish to urge you to prayer. I am, dear children, tireless, and I call you even when you are far away from my heart. I feel pain for everyone who has gone astray. I beg you, surrender yourself completely to God and live the messages I am giving you. No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Ang ginagawa ng mga Girl Scouts of the Philippines na ito sa ating bansa, At syempre, marami tayo diyang natutunan. Pero ang aking tanong, ano ang pangalan ng ating santo sa araw na ito? Siya ay wala iba kung hindi si San Apollonia. Santa Apollonia. At itong aking kwento ay ating binabalikan yung mga panahon noong 3rd century o 300 years simula nang nabuhay si Kristo. At ang pangyayari sa ang bayan ito nangyari sa Alexandria sa bansa ng Ehipto, at yung isang matanda na ang pangalan ay Metras ay tinusok ang kanyang dalawang mata ng nagbabagang metal. Bakit tinusok ang kanyang mga mata? Dahil ayaw niyang itatwa o itakwil si Kristo. Kasi na mga panahon na yun, si Emperor Decius, isang napakabagsik na emperador, ay nais niyang ipapatay, pugutan ng ulo, itapon sa apoy ang lahat ng mga Kristiyano. At may isang matanda na kinukupkop ang mga Kristiyano. At umiyak siya ng labis nang malaman niya na namatay si Metras. Inihatid ang balitang ito ni Quinta. Si Quinta ay isa ring matandang babae na nag-aalala. Kaya't ang tanong niya kay Santa Apollonia, anong gagawin natin? Natatakot ako para sa aking pamilya. Ang sabi ni Santa Apollonia, Huwag. Lagi tayong manalig sa kapangyarihan ni Jesus. Dahil siya ang totoong Diyos. Dahil na mga panahon na yon sa Ehipto, ang sinasamba ng mga pagano ay isang tao na may mukha ng buwaya. Nakakita mo niyan? O isang tao na may pakpak. At ang itsura niya ay hindi tao. At ito ang tinatawag natin sa ating panahon ng mga Diyos-Diyosan. Dahil sila ay naisip ng tao at pagkatapos nililok sa bato, nililok sa kahoy at sinamba. Ang paliwanag ni Santa Apollonia, si Jesus ay hindi inisip ng tao. Hindi siya imahinasyon. Siya ay katulad mo at katulad ko na nabuhay at siya lang, kaya ako naniniwala sa kanya, ang Diyos na matapos na mamatay ay nabuhay na mag-uli. At nakita ito ng mga alagad na umakyat si Jesus sa langit. Yun ang kanyang batayan. At walang nangyari sa kanila mga Diyos-Diyosa na buwaya,
na ibon, na palaka, na kung ano-anong mga hayop, si Jesus ay tunay na tao. Kaya ang pangako ni Jesus na tayo'y dadalhin sa langit ay pangakong hinahawakan ni Santa Apollonia. Lumakas ang loob ng kausap niyang si Quinta. Umuwi siya ng bahay na punong-puno ng pag-ibig ni Jesus at nawala ang kanyang takot. Subalit, pagbukas niya ng pinto, nakagapos ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae at naroroon na naman ang mga kawal ni Emperador Decius. Ano kaya ang pakay ng dalawang kawal? Ano sa palagay niya ang pakay? Bibigyan kaya sila ng party? Ano ang gagawin? Kukunin. At nagulat si Quinta. Mga anak ko! Tapos ngumiti ang kawal. Alam mo na siguro ang mangyayari sa iyong dalawang anak na babae. Pag hindi mo itinatuwa si Kristo. Kinabahan si Quinta. Subalit naalala niya ang sinabi ni Santa Apollonia. Sa kapangyarihan ni Jesus, kinuha ang isang espada. Hinugot ang espada. Ano kaya ang gagawin ng kawal? Mamatay kaya ang dalawang anak ni Quinta? At papaano silang maililigtas ng ating pananampalataya? Mga bata, ito ang ating babalikan sa pagpapatuloy ng isa pang kahindik-hindik na pakikipagsapalaran at totoong buhay ng isa pang banal. Ang totoong buhay ni Santa Apollonia, ang patron saint ng mga dentista, at tinatawagan natin pag tayo ay masakit ang ngipin. Pero bago tayo tuloy magpaalam, of course, meron tayong pa-contest at ang sino mga makakapagpadala sa atin ng unang-unang kompletong pangalan, edad at address, magkakamit po at padadalhan namin ng posters na ito ni Joey Velasco. Ang tanging artist po na napili po upang gumawa ng statwa ni Father Patrick Peyton na kamakailan po ay itinanghal sa Atimas, Carrick Castle, Ireland. Ano po? So, ang tanong natin para sa ating contest, kung si Father Robert ay tinatawag na running priest, si Father Patrick Peyton naman ay tinatawag na blank priest. Dapat alam mo na yung kasagutan dyan. Ano po? Ipadala nyo kaagad, i-text nyo kaagad, magkakamit kayo ng napakagandang poster na ito. At syempre, bago tayo tuloy magpaalam, iniiwan namin sa inyo ang mga mahalagang kataga ng ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton, to always pray as a family, because the family that prays together stays together, and the world that prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint. Yay! We need your help. Families all over the country need your help to foster the mission of family prayers, especially the Holy Rosary. Contributions of rosaries, how to pray the rosary pamphlets are needed to continue the mission. Please send your donations and support to Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, Pope Pius XII Catholic Center, 1175 United Nations Avenue, Paco, 1007, Manila. The family that prays together stays together.